Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Mateo Kapitulo 5 versikulo 13. Ang mga anak ng Diyos ang nagsisilbing kanyang pangontra sa kabulukan ng mundong marumi at lumalala dahil sa kasalanan. Dinisenyo at itinalaga ng Diyos ang buhay mo upang pasiglahin at panatilihin ang kabutihan at katwiran ng isang komunidad. Sa ating panahon, may malalim na kahalagahan ang isang makadiyos na buhay na nakikiugnay sa isang komunidad. Ang presensya ni Kristo sa buhay mo ay daan upang maabot ng iba ang lahat ng kung sino siya. Ang pagliligtas niya ay makakapagpalaya sa isang adik sa droga, makakapagbuong muli ng isang wasak na tahanan, makakapawi ng sugat ng kahapon, makakapagpanumbalik ng isang alibughang anak at makakaaliw sa isang pusong lumuluha. Ang lahat ng ito ay mararanasan ng lahat sa paligid mo habang inihahayag ni Kristo ang kanyang buhay sa pamamagitan mo. Gayunman, kung hindi matuwid ang kaugnayan natin sa Panginoon, sinabi ni Jesus na ang katulad natin ay asin na nawala ng alat at hindi na mapapakinabangan, hindi dadaloy ang biyaya ng pagliligtas at kapangyarihan ng Diyos mula sa atin patungo sa iba. Paano natin masusukat kung gaano kaalat ang ating buhay? Tingnan natin ang ating pamilya. Naiingatan ba natin sila mula sa mapanirang impluwensya ng kapaligiran nito? Siyasatin ang lugar ng ating trabaho. Napipigilan ba ang mga makasalanang impluwensya sa lugar ng ating trabaho dahil naroon tayo? Obserbahan natin ang ating komunidad. Ito ba ay isang mabuting lugar dahil kabahagi tayo sa buhay nito? Paano naman ang ating iglesia? Ang patunay na tayo nga ay ginagamit ng Diyos upang pigilan ang kabulukan ay ang pagbuti sa espiritual na aspeto ng ating paligid sa halip na lalong sumama. Kung ang mga nasa paligid natin ay lalong sama-sama sa aspetong espiritual, kailangang lumapit tayo sa ating Panginoon upang hayaan siyang iayos ang ating buhay at nang sa gayon ay magamit niya tayo sa pagpapabuti sa iba.